Yes, good morning mga kasaragaga. Happy na lang natin guys, so very sad dahil hindi natin alam ang buhay natin. So ayun guys, kawawa naman yung kapatid ko na bakit sa kanya pa ang mga pagsubok sa buhay. Nasunugan pa sila ng bahay, tapos binawi pa yung asawa niya. Namatay ang asawa niya. So ayan, guys, hindi talaga natin alam ang buhay natin, di ba? So, ayan, mga kasagaga, ayan guys, na naiyak ako dahil naawa ko sa kapatid ko dahil nasulugan po sila ng bahay. Tapos, ito po yung ibigay ko sa kanila, guys. Mga damit ko na hindi ko na sinuot. Tapos, binigyan ko sila ni madam ng pambili ng mga damit sa kaya ano. Grabe guys sa mga pangyayari ngayon. So ayun guys, puntahan ko muna namin ang kapatid ko doon sa Boulevard guys. So ayan, abang-abangan. Gara daw mong banay na ako. Gara siya din. Ano siya? Wala ang balay mo dyan. Wala ko na lang siya pang Ano na yun yung hamburger ba? A few moments later. So ayan mga kasaragaga, naawa talaga ako sa mga anak ng kapatid ko. Dahil nag-aaral pa sila, bigla lang po kasi pumanaw yung mama nila. Naawa talaga guys, naawa talaga ako sa kapatid ko dahil hindi niya alam. Pero sabi ko sa kanya, mananalig ka lang sa Diyos dahil andyan naman yung dalawa mong anak. Sabi ko sa kanya, huwag ka mawalan ng pag-asa. Lahat naman tayo ay nilalang sa mundong ito ay kukunin talaga tayo ni Lord. So, kaya tanggapin na lang natin na wala na ang asawa mo. So, very sad na dahil bigla ang pangyayari. Isa pa din, nasunugan sila ng bahay. Wala talaga lahat. Kunti lang nakuha nila. So, naiyak talaga ako. Super iyak ako talaga kahapon. Kung mayroon mo na akong mga damit na hindi ko na sinuot, kaya binigay ko na lang sa mga pamangkin kong dalawa. Kasi wala talaga, pati uniform ng pamangkin ko. Nasunog talaga siya. Wala talaga, kawawa naman. So, binigay ko yung mga damit ko na hindi ko na sinusuot. At saka, mayroon na binigay si madam na tulong sa kapatid ko. Maraming salamat, Madam Tucci, sa tulong mo dahil napakabuti mong tao. Ngayon, sir, napakabait niyo po sa akin. Kaya, siguro, yan ang mga trial sa kapatid ko na talagang kaya ba niya tanggapin sa buhay niya. Sila na lang ng dalawang anak niya ng babae, saka siya. At saka lahat nag-iyakan kami dahil kasi bigla ang pangyayari. Kasi yung asawa niya guys, dialysis yun. 8 years na siya nag-dialysis. Yung pag-admit niya talaga, doon na talaga sa bumigay. Kasi sabi ng yung asawa ng kapatid ko na pagod na daw siya, gusto na lang siya magpahinga. Sabi ng asawa niya, pagod na ako, gusto ko na magpahinga. So, sabi naman ng kapatid ko, huwag ka lang magganyan. Sabi niya, gusto na siya magpahinga dahil malaki na yung dalawa niyang anak na babae. Sabi na naman din niya sa papa ng babae na pagod na rin daw siya. Palit-ulit na sinasabi kung nagmerida na siya. Yun na pala ang mga sign na kukunin na siya ni Lord. Sobrang iyak ko kahapon pag natin ko doon sa hospital na wala na, nakatabo na siya ng kumot na puti. Wala na talaga siya guys. So, wala na tayong magawa dahil nandiyan ang kinuha na siya ni Lord. Lahat tayo ay kukunin ni Lord. Habang andito pa tayo sa mundo, gumawa tayo ng mga tama. Huwag na tayo gumawa ng mali kasi hindi natin alam
ang takbo ng buhay o ang mga pangyayari sa buhay natin. So ayan mga kasaragaga, abangan pang mga kaganapan ni Saragaga kasi hindi ako nakauwi kahapon. Mamaya pa ako pag-uwi. Kaya sinamahan ko muna yung papa ng yung papa ng yung namatay na kasi siya lang isa, wala siyang kasama. So sinamahan ko muna siya. So nag-chat ko na ako kabalat na hindi ako makauwi. Ngayon lang mamayang gabi na ako makauwi. So ayan guys, sa mga mga kaganapan ni Saragaga na nakakalungkot ng buhay. Ganyan talaga tayo guys. So ayan. A few moments later. So ayan na guys, katatapos na ng balsamar. Ayan na po siya sa kabaong guys. Kabaong guys, no. Ayan na po siya sa kabaong. And huwag ka mag-alalaan, mahal na mahal ka na. Hindi ko pabayaan yung anak kong dalawang babae. So patuloy lang siya at patuloy ka lang. Patuloy ka lang saan ka man. Mahal na mahal ka namin lahat na nagmamahal sa'yo. So yun na guys, i-prepare na guys kasi dadalhin na siya doon sa bahay nila. A few moments later. Kaon si kagiron oh. Unsa ni? Kakao. Nakakute sa manok. Ayaw puti, ayaw na dia puti. Kaya busog na ka. Ay pa akong kana na. Kagiron ka. Diri sa babuyan. Oh, di ba dito sa sugo? Bilikod ka, Nay. Mabili naman day ka, Nay. Nakakute o color. Bili mo glass. Bili ko pa din. Asa? Mo na bakti ni Anan. Kung may magbuwang din, ane, magbuwang na. Kani? Kung mali nga tayo magpagdirong buntis niya nga way siya gatan, mo na lang upak na bilin. Ah, luko ano buyag eh.
Ay, anak ng anay sa katong matay. Ilang gamatoy, ka-cute. Uy, magkabay day. Oh, Uy. Oh, bigay yan doon sa ka. Ay, naning kamo ko, uy. yeah, tindog Kung din yan siya. ko yan, matog na yun. Paagal ko naman. Cute ay. Ka-cute ay. Ka-cute ay. Ka-cute ay. Ka-cute ay. Si Baktin. Amo. Yung kamama, yung tagian ni wala na. Ang gwapo ni Orange, oh. Dili gamating. Dali. Ihit. Ihit na siya, o dili. Hindi na ihit kay kung una mo nagawas. Ay, ano inani man eh? Ang tunga nagawas ka naipit siya na siya. Kaluod. Ito siya tali kabuog din, namatay ng upat. Nadaganan niya, o. Patay Hindi, paggawas. daan patay siguro naipit siya si lalong. Hmm. Kay pagawas ba patay man. Liwat ka sa mama. Ya kanina ko ulahin ng gawas. Oh, baliktad, no? Kaning mga gagmay na tunga. Agad eh. Agad. Agad sa bakti. Ah, enjoy. Malipay ang taon-taon si An-An. Paguli ka daw anay ba kung dito. Init pa siya kayo. Dili man daw, normal man. Kainom naman ko siya kayo tukuan. Kuan man kay di man ko siya kayo. Pila pa mo din ka adlaw? Ato pa niyang kuan. Sabado na anak. Sabado sa last 12 ko no. Sugod. A few moments later. Yan, nag-breastfeeding mi sa amo ang baktin. Makatugo na siya. Ganun no, dili kay matulog ni. Tulog na siya ron. Nawa na, piyong ng mata. Mangili na ba niya usahay ning sa tuwang mo nako? Okay, ikaw na ba? Okay ba ka? Ano makakamasin? Tora. Huwag siya na anad. Ang katulong ng isa na anad. Ano na? Antay natin. Isa ka na ako. Bibigis sila mo tutoy. A few moments later. Papa kayo. Bala yung tabang luto daw ni Maharaw kuan. Tawag mo na niya. Wala naman sa sabot. Bali no. Huwag itong ingnan ga hapon no. Kuday, Diyos ko. Kabay ko ang sa reunion niya. Wala namang ka, oy. Hindi siya gaingon sa una pagsugod niya sakit doon. Anak siya. Hindi man siguro kabot mo rin kama. Uy, bakban mo. 38 target taon. Kaya naman sa sakit. Ano kami taon siya? Hindi pa dito gatiman mo kay ako naman nila yung gatiman. Ikaw mo na nga. Ikaw mo. So ayan mga kasaragaga na ako karon diri sa area. Ayan oh. Sa area sa asawa sa akong kapit na nga namatay. Tapos siningnan ko yung baboy niya nanganak ng 10. Ano man yun? 14. Namatay ang 4. Kasi ano na siya, parang patay na daw siya sa ilalim ng tiyan bago siya lumabas. So ayan, ang ganda ng mga, ito po yung area nila dito guys. Ganda ng ano. Pero mura lang daw yung kilo ngayon sa ano, sa ano ba to eh, kakao. Mo na siya gihimo og tableya. So matutudapit kay nagang kayo sila mga binuhing manok. Yan ito sa mga binda ko kailang area diri guys. Oh. A few moments later.
Walagin na mo nga yun. Walagin na mo nga yung durian. Simbunga mag-durian ron. Ah, kay sa farm. Kay sa farm sa kong amo kay. Dagan pong bungang durian. Oh. Alansones po na, apit po na mga. Ay, nagulig bunga or anak lang kapag mo. Ka-cute po. Ayan yung mga man. Anong gikulong mo na, day? Ako man ni Driding. Ya kami sa gawas. Nakoy kuan sa gawas sa kabuok na wala kasulod ba. Kay mga amin duha ang duha ani wala ka. Ah, ining mga ito nga makuha ni mo. Ining mamiso na siya. Yung mga may naman buti sa as. Anong isagos dagko ko sa obra. Lumlum man duha ang gawas wala ginang gawas. Ay, kay gusto ka mukha og manok na adayon, di ba? Gusto ka magsabaw. Gusto ka pinaupo na manok na adayon kay daghan magbinoy manok. Wala ginang dapat magkugi og mamuhi og mga hayop, no? Dapat yan sa farm. Mayroon man kaming mga manok na doon ni Madam Tucci. So magtanim pa kami ng mamuhay pa kami ng maraming manok. So ayan guys, ito po yung area ng asawa ng kapatid ko na napumanaw na po siya. Kinuha na po siya ni Lord. Saka napakasakit din. Kasi namatay siya guys. Hindi niya alam na yung bahay niya ay wala na, nasunog lahat. Napakasakit. Kasi hindi namin sinabi sa kanya dahil nasa ospital pa siya. Takot kami baka mag-ano lang siya ba, baka mamatay na lang siya kung sinabi namin yung bahay na ay nasunog. Diyos ko. Bumigay na pala siya guys. Yun, namatay siya, hindi niya alam na wala ng bahay. Yung iniwan niya na pamilya. Wala na pong bahay na tira. So makikita niyo dyan sa vlog ko guys. Yung bahay na nasusunog pala. Bahay nila yun guys. So napakasakit ang mga pangyayari sa kapatid ko. Ewan ko bakit ganyan na napakabait din ng kapatid ko. Ang asawa niya napakabait din. Madali lang sila malapitan kung ano mga problema. Pero siguro yan ang binigay ni Lord ng mga trial sa kapatid ko kung kaya ba niya tanggapin. Naawa ko sa kapatid ko kahapon. Nakita ko siya parang sobrang stress na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pero mo na wala na yung asawa niya. Tapos wala na silang bahay. Super stress talaga guys. So buti na lang nagbigay si Madam Tucci ng tunting tulong para sa kapatid ko. Malaking ano na po yung pasasalamat namin kay Madam Tucci at saka kay Sir Jewel. So mayroon pa pala mga taong mabubuting tao at tulad nila Madam at saka ni Sir na hindi talaga natin alam guys no ang takbo ng ating buhay. Kaya tayo always prepare kasi ano naman kasi yun siya, nag-prepare na kasi palagi naman sinasabi na sa kapatid ko na pagod na daw siya, gusto na daw siya huminga, gusto na siya magpahinga. So sabi naman ng kapatid ko kang magsalita ng ganyan. Labanan mo. So hindi man niya nakaya guys kasi ang daming mga inject sa katawan niya. Hindi niya nakaya so ayun, nagbitiw siya. Kinuha na siya ni Lord. Ayun, dinala namin. Kanina lang kami dumating. So, mamaya mag-uwi na rin ako ng Davao. Kasi, kaya sumama ako kasi si Uncle lang isa ang kasama. Tapos, hindi siya marunong mag-operate ng cellphone kung may mga tawag. Tawag dito. So, ako nag-operate. So, kaya tapos naman, andito naman ang kaya, andito naman sa bahay nila. So, mag-uwi na ako mamaya. Kasi sabi ko man kay Madam, ngayon ako mag-uwi. Pero mamaya pa akong hapon makarating doon sa Davao. So, ayan. A few moments later.
Tingnan natin yung mga maliliit na sisiw. Yan. Daming sisiw guys. Oh. Hala, hello. Ayun oh. Diba? Nakanet lang siya. Ang saan na ba? Pakaon na ni Day. Aray. Ako nang tanggalin din. Kani? Nanuhik pa. Nanuhik. Nanuhik. Integra ko man diri kay gagmay pa. Laban na sa sakit. Wala dyan ulan-ulan. Kawa na puno. Gani. Sa labaw sig ulan oy. Diri ka wala ulan diri guys. Ay, na. So ayan mga kasaragaga. Thank you so much sa mga nag-subscribe ka Saragaga o sa mga hindi nag-skip sa ads sa Saragaga. Maraming salamat po sa inyo lahat. So ayun, pinagkwento ko na sa inyo ang pangyayari na hindi inasahan. Ang grabing sakit talaga. Grabing sakit na naramdaman ng kapatid ko. Na wala na siyang bahay. Ang asawa niya wala na, namatay ang asawa niya. Na hindi alam ng asawa niya na wala na pala siyang bahay. Napakasakit, di ba? Napakasakit talaga sa kapatid ko. So wala man tayong magagawa dahil lahat man tayo kakunin ni Lord. Di ba? So, ayan nga, ano din yung kaya para hindi siya mahirapan ba? Hindi siya mahirapan kasi ang dami naman niyang mga sakit. Kaya, ayun, nakapahinga na siya ng maayos na wala na siyang maramdaman na sakit. So, kaya nga sabi niya sa kapatid ko na gusto na daw niyang magpahinga. Hindi na daw niya kaya. So, ayun, na kasamang palad, kinuha na rin siya. So, ayan mga kasaragaga, please don't skip at ni Saragaga and paki-like and share. And hindi pa kayo update sa aking vlog, Saragaga Vlog. So, ayan. Bye-bye and I love you so much.